diyan po sa The Hague. At kanina rin na napag-alaman ko during the program of Ted Filon, nagaganapin mamaya yung kauna-unahang pagharap niya sa korte doon sa The Hague. 9 p.m. daw po Philippine time. 9 p.m. Philippine time ay haharap po si Pangulong Duterte doon sa korte sa The Hague. So abangan po natin yan. But for now, ay hinihingi ko po sa ating sambayan ng Pilipino, let's say a prayer for Tatay Digong. Let's say a prayer for his safety. Let's say a prayer for our country. Let's say a prayer for us Filipinos and for our collective future. Tayong mga Pilipino, kagaya nga ho na sinasabi ko, patuloy po tayo magdasal. Kami naman dito sa Pilipinas, and we will compliment yung ating pong mga contemporary counterpart dyan na international lawyers. We will do our best. To the best of our ability, to the best of our knowledge, to the best of our competence, to the best of what we know, we will bring back Tatay Digong. We will bring Tatay Digong home. I know lahat kayo, yan ang hinihingi. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong patuloy na pagpapakita ng interes dito sa kaganapang ito. Magbantay po kayo, magmatsyag po kayo. Kami namang mga abogado niyo, humihingi din po ng tulong ninyo. Hindi po kami humihingi ng tulong na material o pinansyal, hindi po. Tulungan niyo po kami, isama niyo po kami. Kagaya ng pagpapanalangin ninyo kay Pangulong Duterte na kami ay bigyan ng lakas, ng katatagan, ng talino, ng dunong, ng wisdom at ng proteksyon na aming magawan at magampanan ang aming trabaho para kay Tatay Digong. Kayo naman po lahat, pagdasal po niyong kaligtasan ni Tatay Digong. He will be turning 80 this March 28 at nakita naman natin lahat yung kanyang physical condition. He is still mentally and intellectually very sharp mentally. But siyempre nagkakaedad po yung tao. He will be turning 80 at medyo may problema na yung kanyang mobility o yung sa physical. Hirap na hong tumayo, kinakailangan ng merong nakaalalay sapagkat yung balance po niya medyo off na rin Pasensya na ho, nawala ako kanina ha. Yung baka nagtampo yung mga kanina pang naririto. You may rejoin. May napindot lamang ho ako dahil may mga nagsasabi na mahina ang ating signal. So una-una, magandang tanghali po sa lahat at hayaan ninyong saluhan ko kayo kung ano man ang natitirang oras pa ng inyong pananghalian, yung mga nasa opisina, ganun din yung mga nasa eskwela at nasa trabaho at sa iba't ibang lugar. Yung mga kababayan naman natin, iba't ibang panig ng mundo, good morning, good evening, good noon, kung nasa man po kayo. And maraming salamat, marami po naghahanap sa akin simula nung naganap nga yung pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte nung nakaraang Tuesday. Ang huling pagla-live ko po, matandaan ko ay nung Tuesday, nung ako ho ay nasa NAIA Terminal 3 at inaabangan yung paglabas sana sa tube ni Pangulong Duterte. Subalit napansin ko na rin na nakahanda na nga yung mga sasakyan doon sa tarmac, yung mga posters at marami ng pulis na heavily armed at nakapalibot na doon sa malapit sa bababaan niya sa eroplanong kanyang sinakyan. At nung sinara na nga yung pintuan sa tube, ako ho'y dali-dali nang tumungo palabas nung terminal upang hanapin kung saan siya idadaan. And instantly, alam ko naman, napanood ho ninyo, ang bilis nag-ipon-ipon ng mga tao at nagkita-kita na rin kami ng mga ibang abogado roon. Si Attorney, dating Secretary Bebot Bello, nakasama ko roon. Andun din dumating si Attorney Israelito, Bobet Torion. Nagkita rin kami ni Attorney Martin Delgra. So yun no ang ating inantabayanan at nakakalungkot. Today is the third day after his arrest. Nakita naman ho ninyo, ang daming videos naglabasan, ang daming news clips, news reels. Nakita natin lahat na magaspang
marahas yung ginawang pag-aresto. At kanina ho ay na-interview ako, pasalamatan ko, yung programa ni Ted Filon at ni DJ Chacha dahil nga ho ay napagbigay daan yung kanilang pag-interview. Marami ho ang gustong mag-interview. Lalo na nung araw na inaresto si Pangulong Duterte, nung Tuesday, nung Wednesday, nung Thursday hanggang sa ngayon. Nung Tuesday ho, ay hindi ho talaga namin kayo kayang sagutin sapagkat alam naman ninyo kung anong nangyayari doon sa ground. Nakita naman ho siguro ninyo yung amin pong ginagawa ni Atty. Torion na sinisikap naming mapapirmahan yung isang pahina ng affidavit ni Pangulong Duterte kay Pangulong Duterte habang siya ay nakadetine doon sa Villamor Air Base, yung sa Kalayaan Hall. Ayaw po kaming pahintulutan, naintindihan naman natin yung sundalong naroon, yung nasa gate, yung isang tenyente, pinapaliwanag niya, humihingi siya ng dispensa na uunawaan niya yung kahalagahan na mapapirma namin si Pangulong Duterte, pero kagaya ng disiplina ng sino mang sundalo, kahit siguro mali na inuutos, wala siyang magawa sapagkat siya'y tenyente lamang. At higit na mataas yung nag-uutos sa kanya, tayo po'y nakiusap na baka pwedeng ako na mismo makiusap doon sa kanyang hinihingaan ng pahintulot sa telepono. Subalit hindi rin pumayag yung kanyang kausap dahil ayaw ibigay yung telepono sa akin dahil makikiusap talaga ako at papaliwanag. Alam ko naman na alam nila kung ano yung kahalagahan ng dokumentong kinakailangang pirmahan at manotaryohan sa harapan ni Pangulong Duterte at sa harapan nung taong magnonotaryo. Dahil sa laki po ng kaganapan, pati po yung magnonotaryo na abogado ay nag-aalinlangan ho Nininervyos siya na ayaw niyang pirmahan dahil sabi niya, handa akong tumulong para sa bayan, para sa katarungan, at para mangibabaw ang batas. Subalit, syempre, normal lamang ho yun nagtatrabaho lang yung tao, nag-volunteer lang na magnotaryo, pero syempre, ayaw din naman niyang maipit yung kanyang lisensya at yung kanyang primary source of livelihood or income bilang abogado. Ayaw niyang isugal, syempre siguro pamilyado yung tao. At naintindihan ho natin yun kay attorney. Hindi ko nabanggitin yung pangalan, baka ayaw niya magpabanggit. Maraming salamat at sa iyong voluntaryong pagtulong. You serve the people well during that time na nagboluntaryo ka magnotaryo ng dokumentong pipirmahan ni Pangulong Duterte. Naipit po talaga kami sa oras. Kung kami ay nabigyan ng access as early as 1 or 2 p.m., baka sakali ho ay napaigi yung pag-file. Although kanina nga ho ay na-interview ako sa programa ni Ted Filon at sinabi nga niya na na-deny yung application for TRO. Sabi ko yung pag-deny sa application for TRO, bagamat may naka-ready ng motion for reconsideration na hinanda ni Atty. Torion, who is also one of the local lawyers for the defense team of President Rodrigo Duterte, hindi po yun ang punto Yung punto ay hindi binigyan ng access yung notaryo publiko na abogado na siyang sanang magpapapirma doon sa dokumento na na-delay ng na-delay. Nakaalis po ang dokumento ng mga 3:40 in the afternoon, diyan po sa may Pasay area. Dahil po marami yun, 18 copies and all, at talagang makapal yung petisyon, kinakailangan po namin ng 3 staff, 3 riders. Hindi na po kami gumamit ng sasakyan dahil hindi lalo aabot 4:30 po yung cut-off doon sa pag-file sa Korte Suprema. So dali-dali, sa awa ng dakilang lumikha, umabot naman Subalit yun nga, ay hindi na pagbigyan yung hinihinging TRO. Ang hina-highlight po natin dito, he was denied access to his lawyers. Sinasabi na meron daw abogado doon, si former ES Bingbong Medaldea, nandun din si Atty. Martin Delgra. Tama po yun. Pero hindi rin sila makagalaw sa loob Dahil nga pag lumabas sila, hindi na sila papapasukin. Tama namang hindi nila iiwan si Pangulong Duterte dahil walang kasiguruhan. Ano bang gagawin ng mga ito? And let me just raise
reiterate yung amin po na pag-usapan kanina sa programa ni Ginoong Ted Filon at ni DJ Chacha. Wala po yung sinasabing nabigyan ng special treatment at special nga daw yung treatment na ibinigay kay Pangulong Duterte dahil siya ay nandoon sa isang malaking lugar, maluwag, air-conditioned, diyan po sa Villamor Air Base, yung Kalayaan Hall yata kung tawagin yan, hindi niya po hiningi yun. Doon po siya dinala. From the lounge po ng VIP lounge po ng Terminal 3, doon na siya diniretso. Hindi po niya hiniling yun. Isang bagay lang ho, ang hiningi ni Pangulong Duterte nung siniserve na yung sinasabing pag-aresto sa kanya. Ang sinabi niya, since dati siyang prosecutor at abogado, marunong ito sa batas, dalhin ninyo ako sa korte. Yun lang ho ang hiningi ni Pangulong Duterte. Dalhin ninyo ako sa korte. Hindi niya sinabing dalhin ninyo ako sa isang air-conditioned lounge at sasabihin pa later on na special treatment ang naibigay sa kanya o nailatag sa kanyang pag-aresto. Hindi po niya hiningi iyon. And I'm saying this just to create the misimpression that to cover na maraming paglabag sa kanyang karapatan bilang isang Pilipino, bilang isang arestadong tao. Ang hiningi lamang niya, yun nga ho, dalhin siya sa isang korte. Sapagkat ang sinasabi, inaaresto siya under the strength of a warrant of arrest issued by the International Criminal Court. Ngayon, sinasabi na ho, ang dami ng mga academics, ang daming mga scholars, ang daming magagaling na abogado, ang daming marunong na maaalam sa batas na nagsasabi two things. Nung tayo ay nag-withdraw diyan sa pagiging bahagi ng ICC, wala ng jurisdiction ng ICC. Marami rin naman nagsasabi, hindi. May cut-off yan. Lahat ng mga kaganapan na nagkaroon na ng jurisdiction ng ICC, saklaw yan at may visa pa. Alam mo ninyo, nananatili ang legal theory ng legal defense team ni Pangulong Duterte na wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Unang-una, magkakaroon lamang ho ng jurisdiction ng ICC so hindi na po natin kaya ipatupad yung mga umiiral na batas sa ating bansa. Hindi na po natin kakailanganin ng ICC sapagkat bukas po ang lahat ng baitang ng korte, magmula sa MTC, magmula sa RTC, patungo yan sa Court of Appeals. Nandyan ang Sandigan Bayan, nandyan ang Court of Tax Appeals kung may kinalaman sa pagbabayad o hindi pagbabayad ng buwis ang inyong hinaharap na kaso. Nandyan din ang Sandigan Bayan kung ikaw ay isang government official or employee. At higit sa lahat, nandyan po ang Korte Suprema Doon nga kami palagi ang tumatakbo pag may mga malalaking kaso na dapat ay desisyonan o i-interpret ng Korte Suprema yung tamang aplikasyon ng batas. Kagaya po nung sinampa na petition for certiorari and prohibition. So nasaan? Walang puwang ang ICC. Kung sasabihin naman po na kulang pa sa investigation, bukas po lahat ng ating law enforcement body na nagmerong karapatan at kapangyarihang gumawa ng investigation. Kagaya po nung CIDG ng Philippine National Police. At bukod po sa CIDG, meron po sila hanggang sa level ng stasyon ng police, whether station 1, 2, 3, 4, 5, meron pong police station investigation unit or police station investigation division. Meron pong mga investigation yan. Bukas po sila. At ganun din, hindi naman nararapat na basta-basta natin papasukin yung isang banyagan jurisdiction nang hindi malinaw. On the strength of what authority are they encroaching on our judicial process, on our criminal process? Yan o yung posisyong matagal na ng Duterte Legal Defense Team. Hindi o dahil siya ay umiiwas sa kung ano man pong ibinibintang sa kanya. Makailang ulit na rin pong sinabi ni Pangulong Duterte, handa siyang harapin ang anumang ikakaso sa kanya. Ito may sibil o kriminal, pero dito sa ating mga local courts.
because also him being a lawyer, him being a former president, and most importantly, him being a Filipino, dapat dito siya litisin sa ating bansa sa kamay ng mga kapwa niya Pilipino. Hindi taga-usig na banyaga, kagaya ng ICC. Wala po siyang plano na iwasan o magtago. Natanong din ho yan kanina doon sa programa ni Ginoong Ted Filon. Kung ito ba'y nalalaman na siya aarestuhin nung nasa ano pa lamang, nasa Hong Kong, tiniyak ko na nalalaman na ni Pangulong Duterte na may nakaambang pag-aresto sa kanya pagdating niya dito nga po sa Pilipinas. But there was never a second, not even a second, that he entertained the thought of not coming back, of not coming home. Hindi po niya inisip na hindi umuwi. Hindi niya naisip na magtago, hindi niya naisip yung binibintang na pag-alis pa lamang natatakas na o naghahandang tumakas. Wala po. Malinaw sa kanya na uuwi siya at haharapin niya kung anumang kaso ang ibibigay sa kanya, kung anumang warrant yan, basta't dito sa Pilipinas. Subalit, kagaya nga ho ng sinabi ko, napanood na ho ninyo ng maraming beses sa napakaraming mga video, maraming mga nag-vlogs, maraming mga nag-live, maraming mga nag-recontent kung ano ang naganap nung araw ng Tuesday, nung March 11. Nakakalungkot hanggang ngayon, even the local defense team, sa pamumuno po ito ni Executive Secretary Bingbong Medeldea, na nandoon po nakastasyon ngayon kasama ni Pangulong Duterte sa The Hague. Ang naiwan po rito, ako isinama sa bilang bahagi ng defense team dito sa local. Ang kasama ko po rito ay sila Attorney Martin Delgra, si Attorney Bebot Bello, si Attorney Fred Lim, Attorney Billy Dulay, si Attorney Bobet Torion, at yours truly, ang inyo pong lingkod. Kami ho ay nagpulong, marami ho naghahanap sa akin. Simula ho kasi nung nangyari yung marahas at magasbang na pag-aresto, not befitting a Filipino, not befitting a former president, not befitting a man who recognizes Philippine jurisdiction. Kaya sinasabi nga niya, kung may warrant, huwag ninyo akong arestuin, sabihin ninyo, ako mismo pupunta sa inyo, haharapin ko, provided dito sa ating bansa at hindi sa korte na kung saan ang mga taga-usig at lilitis sa kanila or sa kanya ay isang banyaga. So hindi po siya tumakas. Kanya po, naririto tayo ngayon, ang ating tema ay Bring Tatay Digong Home. Yan po ang sigaw ng maraming Pilipino. Simula pa lamang nung pumutok yung balita na siya ay inaaresto at dadalhin nga po sa the Netherlands, diyan sa The Hague, at haharap sa isang trial sa harapan ng mga banyagang taga-usig at banyagang magistrado. Wala pong jurisdiction talaga, bukas ang ating korte. Bukas ang ating korte at may kakayahan, magagaling ang ating mga huwes, magagaling ang ating mga magistrado, magagaling ang ating mga prosecutors o taga-usig. At hindi kinakailangan dalhin. Ang nakakalungkot, yung taong mahal ng mga Pilipino, yung taong tinuring na tatay ng higit na nakararaming Pilipino dahil ginawa niyang ligtas ang lansangan ng kanyang panguluhan. Hinabol niya yung mga drug lords, drug syndicates, drug traders para ho makatulog tayo ng mahimbing sa ating mga pamamahay, para po makalakad tayo ng ligtas sa mga lansangan, para ho mabawasan yung banta sa ating mga anak at kabataan na baka malulong sa pinagbabawal na droga. Yun po ang ibinigay ng gobyerno diyan sa ICC. Hindi po siya binigyan ng karapatan na harapin ang kaso dito sa Pilipinas. So ulitin ko, bukas po yung korte natin dito sa Pilipinas, lahat ng baitang, lahat ng antas. At yung sinasabi nga na meron daw in effect pa rin yung Rome Statute at tayo nga raw po ay bagamat tayo nag-withdraw as party signatory at bahagi ng ICC na yan, yung mga nasaklaw daw nung hindi pa tayo nag-withdraw ay may jurisdiction ng ICC. Assuming for the sake of argument na may jurisdiction ng ICC and they are invoking the Rome Statute. O di gamitin din natin yung sinasabi nga namin nung
Tuesday pa lamang. Yung yung Article 59. Kung sinasabi ninyo na may jurisdiction ng ICC, under Article 59 mga kababayan, ang batas na ginagamit nila kung bakit daw po may jurisdiction ng ICC, dapat pakitaan ng arrest warrant or warrant of arrest yung taong nakapangalan o tinutukoy ng gagawing pag-aresto. At pagka pinakita na sa kanya, ang unang-unang gagawin po nung host state o yung Pilipinas, kung saan sinerve yung warrant, dalhin po yung arestado sa jurisdiction ng isang competent judicial authority. Dapat po dalhin sa korte. Korte po yun judicial authority ang nakalagay Competent judicial authority. Hindi po sa piskalya. Ang nakalagay po sa Article 59, dalhin ninyo yung inyong aarestuhin o yung inaresto sa isang competent judicial authority. Hindi malinaw kung anong ranggo ng competent judicial authority. Ito ba ay MTC? Ito ba ay RTC? Ito ba ay Court of Appeals? Ito ba ay Supreme Court na agad sapagkat ICC ang nag-issue ng warrant? Anyway, siguro for practicality, baka sabihin sa RTC. O RTC ng ano? O doon kasi nerve sa Pasay, sa RTC ba ng Pasay? O saang RTC? Doon ba sa Regional Trial Court na kung saan ay naganap yung sinasabing mga murder or murders? Iba't ibang bahagi ng Pilipinas yan. So yun po yung mga dapat munang in-establish. At bukod po doon, ang dapat pong gawin kasi ng competent judicial authority ay to establish three things. Number one, yung tao bang inaresto is one and the same sa taong nakapangalan o pinangalanan doon sa warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court. Pangalawa, yung taong arestado, siya pa ay dumaan sa tamang proseso. Dumaan ba siya sa tamang proseso? Ano yung tamang proseso? Unang-una, basahan mo ng kanyang Miranda rights o yung karapatan niya na magkaroon ng abogado at access sa abogado sa anumang oras at bahagi ng iyong detention or arrest. Pangalawa, dapat ito ay in-establish na ibigay agad sa competent judicial authority. At pangatlo, naobserbahan ba yung tamang proseso? At yun nga, kung yung karapatang pantao ba ng inaaresto ay ibinigay sa kanya o rinespeto ng mga umaresto sa kanya. Kung titingnan ho ninyo yung timeline, 9:15, 9:20 in the morning po yung kaganapan doon sa NAIA Terminal 3. Napakabilis ho ng pangyayari. At nung gabi rin mismo, siya ay inilipad na against his will. Palabas ng ating bansa, ang destination unknown. Ang speculation was, he will be brought to the Netherlands. But the flight route hindi malinaw. And I got this during our meeting with the legal team noon ngahong Wednesday. Yung mga nag-alala po, ako po'y okay, ako po'y safe, at naririto nagsasalita sa harapan ninyo, this time not as a candidate, kundi bilang bahagi po ng legal team o defense team ni Pangulong Duterte. Patuloy po yung aming pagpupulong, essentially the whole day of Wednesday, kahit lahat po ay makikita mo naman. Pagod na pagod sa kaganapan noong Tuesday. We are all, until this very moment, we are all mentally, intellectually, physically, and emotionally drained sa nangyari po kay Pangulong Duterte. Subalit, we have a job to do and we have to defend. Tatay Digong, makompliment po natin kung ano man yung direksyon ng gagawin ng ating counterpart doon, yung kanyang international lawyer or lawyers dyan po sa The Hague. At kanina rin na napag-alaman ko during the program of Ted Filon, nagaganapin mamaya yung kauna-unahang pagharap niya sa korte doon sa The Hague. 9 p.m. daw po Philippine time. 9 p.m. Philippine time ay haharap po si Pangulong Duterte doon sa korte sa The Hague. So abangan po natin yan. But for now, ay hinihingi ko po sa ating sambayan ng Pilipino, let's say a prayer for Tatay Digong. Let's say a prayer for his safety. Let's say a prayer for our country. Let's say a prayer for us Filipinos and for our collective future. Akalungkot na nangyari ito
At meron ho siyang video na ipinalabas, in-upload during his stopover in Dubai. At doon makikita mo, kalmadong-kalmado si Pangulong Duterte na nakakalungkot, pero hanga ka sa kabila ng ginagawa sa kanya. Panatag ang kanyang kalooban, mararamdaman mo yung kapanatagan sa kanyang pananalita. At sinabi niya, yan na nga yung kanyang sinasabi, kung ano man ang kanyang naging programa doon sa drug war ng kanyang panguluhan, kanya yun. Haharapin niya yun at walang sundalo at walang pulis na mapapahamak. Lahat yun ay inako niya. Iyan ang leader. Nakakalungkot. Bibihira na tayo makahanap ng ganyang pag-uugali, ng ganyang karakter. Pero, naroon, ibinigay pa sa ICC na kami sa legal team nananatili. Walang jurisdiction ng ICC. Hindi dapat ibinigay si Pangulong Duterte. At kung sabihin man nila, igiit nila, and for the sake of our life now, that ICC still has jurisdiction over cases na bago mag-withdraw ang Pilipinas, then let us use the same law. Let us use the same law that they are invoking. Article 59 na sinasabi pagka-aresto mo sa tao, dapat mo siyang dalhin sa isang competent judicial authority. May nakita ba kayong pinagdalahan na korte kay Pangulong Duterte at the time of his arrest? Meron ba kayong nakita na isang miyembro ng Judicial Department, isang judge o maestrado man lang ng Court of Appeals, kahit sama mo na yung Sandigan Bayan, o maestrado ng Korte Suprema, na humarap sa kanya o iniharap sa kanya upang pag-usapan kung nararapat nga bang isilbi yung sinasabing warrant for his arrest? Wala po tayong nakitang ganun eh. So kung sinasabi nila na may jurisdiction ng ICC, then dapat ginamit nila yung Article 59. Dapat isinuko mo siya doon sa Competent Judicial Authority. Competent Judicial Authority. Kung sasabihin mahirap gumalaw dahil maraming kasama, maraming tao, marapat siguro pinatawag yung executive judge of the place that has jurisdiction where he is being currently detained. Saan po yun? Sa Pasay. Doon ipatawag mo yung executive judge ng RTC just to satisfy this requirement provided for under Article 59. Yung sariling batas na ginagamit nila kung bakit daw po may jurisdiction ang ICC kay Pangulong Duterte. Subalit hindi po nangyari yun eh. Wala pong ibinigay na ganung proseso. Hindi po siya dinala sa isang competent judicial authority. Or, let's relax the rule a little. Hindi man nagdala ng isang miyembro ng hukom, yung executive judge nga po ng Pasay kasi yun ang may jurisdiction. O kaya yung presiding justice po ng Court of Appeals. O kaya yung Chief Justice o yung Senior Associate Justice ng Korte Suprema upang tingnan na ito bang requirement na tama yung pagsilbi sa warrant, na yung nakapangalan sa warrant ay siya ring taong inaaresto, na yung proseso ba doon ay in accordance with the legal process dito sa ating bansa. Binasahan ba siya ng Miranda rights? At siya ba ay sumailalim sa isang medical check-up or medical clearance mula sa pinakamalapit na ospital na lamang mo? At yung karapatan po ba niya ay inobserbahan at rinespeto? Hindi po siya binigyan yan. At natanong din nung tayo kanina, madami lang po talagang we were so busy since then. Wednesday and Thursday, punong-puno po ang ating araw ng pagmi-meeting. Dito nga po sa kasama yung mga kapwa ko miyembro ng kanyang legal defense team. Alam mo ninyo, during the time na siya ay nasa Villamor, ang kanyang personal physician, si Dr. Agnes Del Rosario. Si Dr. Agnes Del Rosario, I think she's from Medical City. At may 3 pang doktor. But it was the advice of Dr. Agnes Del Rosario na dapat na siyang dalhin agad-agad sa ospital. Sapagkat alam mo ninyo,
nung siya'y tiningnan ng kanyang mga doktor, yung si Dr. Agnes Del Rosario, meron din po siya, nandun din yung kanyang cardiologist, hindi ko lang muna nakuha yung pangalan, tsaka ng isa pa. Ang findings po nila, yung blood sugar count po, yung sugar count po ni Pangulong Duterte ay more than twice the double na acceptable sa kanyang edad. Ganun po kataas yung level ng kanyang sugar. And it would necessitate na dapat ay dalhin siya agad-agad sa ospital, sa pinakamalapit man na ospital o sa ospital of his choice kung nasaan, naroroon yung kanyang mga espesyalistang doktor. Subalit, hindi rin po nangyari yun. Hindi sinunod yung payo ng doktor. Ulitin ko, the reason why he was brought to Villamor Air Base, not because he asked for it, not because he requested for it, but rather he was brought there against his will. Ang kanya pong request ay dalhin siya agad-agad sa isang competent judicial authority. And again, I tell you, hindi nga po nagamit yon. Kita ko lang kanina, bagay ho pala sa akin yung book ni Elvis. Yung nagpadala nun, bagay pala sa akin yung book ni Elvis. Well, I'm just trying to make light of how we are feeling now as a nation, as a people, as Filipinos. At me personally, I've been in close contact with him lately and as part of his legal team. Mabigat, malungkot, at it's intellectually, it's physically, and it's emotionally draining. But nagkaigi po kami, nagkasundo kami ng ang mga kapwa ko abogado. We will continue doing this for Tatay Digong as volunteers. Mga voluntaryo po kami rito. Wala pong rango dito. Kami po ay mga volunteer lawyers, part of the local defense team of President Rodrigo Roa Duterte. At yun nga ang nasabi ko, yung tao, inako niya lahat. Walang sundalo, walang pulis na dapat tugisin. Walang iba. Sinabi niya ho yan during sa video yung kanyang in-upload nung kanyang stopover sa Dubai. Ilan na lang hong ganong klaseng leader. Subalit, tayong mga Pilipino, kagaya nga ho na sinasabi ko, patuloy po tayo magdasal. Kami naman ho, dito sa Pilipinas, and we will compliment yung ating pong mga contemporary counterpart dyan na international lawyers. We will do our best. To the best of our ability, to the best of our knowledge, to the best of our competence, to the best of what we know, we will bring back Tatay Digong. We will bring Tatay Digong home. I know lahat kayo, yan ang hinihingi. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong patuloy na pagpapakita ng interes dito sa kaganapang ito. Magbantay po kayo, magmatsyag po kayo. Kami namang mga abogado niyo, humihingi din po ng tulong ninyo. Hindi po kami humihingi ng tulong na material o pinansyal, hindi po. Tulungan niyo po kami, isama niyo po kami. Kagaya ng pagpapanalangin ninyo kay Pangulong Duterte na kami ay bigyan ng lakas, ng katatagan, ng talino, ng dunong, ng wisdom at ng proteksyon na aming magawan at magampanan ang aming trabaho para kay Tatay Digong. Kayo naman po lahat, pagdasal po niyong kaligtasan ni Tatay Digong. He will be turning 80 this March 28 at nakita naman natin lahat yung kanyang physical condition. He is still mentally and intellectually very sharp mentally. But siyempre nagkakaedad po yung tao. He will be turning 80 at medyo may problema na yung kanyang mobility o yung sa physical. Hirap na hong tumayo, kinakailangan ng merong nakaalalay sapagkat yung balance po niya medyo off na rin. Off na rin. And kahapon naman ay aking nakasama ang isa pa sa kanyang anak, ang si Mayor Baste Duterte. Kami po ay bahagyang nakapag-usap ni Mayor Baste Duterte sapagkat nung kami po ay nasa isang pagpupulong, andun din po yung mga abogado
na yung local defense team kahapon, ay bigla dali-dali po siyang kinakailangang lumisan at umuwi pabalik ng Davao. Kadarating lang po ng tao subalit merong hindi magandang information sa kanya patungkol sa Davao, kaya bilang mayor at bilang ama ng Davao City at bilang mabuting anak ng kanyang mabuting ama na si Pangulong Duterte, dali-dali po niya kinakailangan lumisan at magtungo sa airport pabalik ng Davao. So you can just see yung pinagdadaanan po ng pamilya Duterte. Sama po natin sila sa ating panalangin. Nakakalungkot po yung ginawa kay Pangulong Duterte. No Filipino deserve to be delivered into the hands of a foreign court, of a foreign jurisdiction, para lang humarap sa isang pag-uusig, sa isang pagdinig, sa mga umano, allegedly, crimes committed in the Philippines. Wala na ba tayong korte? Bakit kinakailangan natin ng, hindi naman ito parang basketball Dapat kung ito'y parang basketball, dapat isa lang ang ating conference, all Filipino conference lang. Bawal ang import, bawal ang imported. Subalit, yung dapat sana na all Filipino conference, may isang team, biglang nagpalaro, nagkaroon ng import. Di lugi na agad yung tumupad doon sa usapan na all Filipino conference ito. Para lang mo maintindihan ng higit na nakararaming Pilipino. I cannot think of any other better analogy since basketball crazy nation naman po ang Pilipinas. Nanonood naman tayo. Alam naman natin, halos lahat, kung di man lahat, ay familiar dito sa PBA, Philippine Basketball Association. Alam naman natin, ang paborito nating conference dyan ay yung All Filipino Conference. Sapagkat dyan talagang galing ng Pilipino ang lumalabas. Ganon din po dapat sa usaping itong kasong ito. Ang sinasabing krimen ay naganap sa Pilipinas. Kung saan-saan bahagi daw ng Pilipinas. At kung ilang taon, from 2011 to 2019. That being the case, dapat ang pagdinig dito rin sa Pilipinas. All Filipino rin. Dapat ang huwes ay Pilipino. Dapat ang taga-usig o prosecutor ay Filipino. At ang dapat na batas na ating pairalin ay ang batas nating mga Pilipino. Subalit, instead na All Filipino Conference, yun nga ho, may isang koponan gumamit ng import. Hindi lang isang import, 3, 4, 5. Andiyan yung taga-usig, nandiyan yung miyembro ng mga judges o maestrado ng ICC. Hindi mananalo yung kupunan ng Pilipino dahil hindi na tama at hindi na patas ang laro. Imagine mo, average height ng Pilipino, lagay mo ng 6'5". Panay 7-footer yung pinaglalaro mo, imported pala, paano ka manalo? Ganun din po yung simpleng analogy o paghahambing sa nangyari dito sa kaso ni Pangulong Duterte. And it's very kagaya ng kanyang ama. Doon po sa pagpupulong yun, because I believe that's the first time that a member of the Duterte family was able to make himself or herself present in front of the friends of Rody Duterte. A handful of people. Lahat ay mararamdaman mo nung siya ay binigyang daan para magsabi ng kanyang saloobin at mensahe. You can really feel in the room that the room is full of emotions. Subalit hindi ko rin alam at kahanga-hanga yung katatagang ipinakita ni Mayor Baste Duterte. Sabi niya, walang panahon na tayo ay magpabagsak ng luha sa ating mga mata. Pakinggan po niyo ito, mga Pilipino. Ito ang mensahe ni Mayor Baste kahapon. Walang panahon na tayo ay lumuha. Panahon upang labanan natin itong maling proseso na pinaiiral na nakita natin sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Ang sinabi niya, my father is a good man and I can attest to that. And I believe we were able to form his local defense team, all volunteer lawyers.
because believing in the man, in his principle, and he is indeed a good man. At ang sabi pa ni Mayor Baste, ang gusto lang niya, ang gusto ko lang talaga, makita ang tatay ko na buhay. Verbatim po yan. Ang mensaheng ibinigay sa amin ni Mayor Baste nung siya ay pinagbigyang daan na magsalita doon sa kwarto kung nasaan kami. Ang sinabi niyang eksakto, gusto ko lang talaga makita ang tatay ko na buhay. Yan ang mensahe ni Mayor Baste Duterte. And he said, siya dapat yung amin pong kinokonsol, pero kabaliktaran eh. Sabi niya, huwag kayong luluha, huwag kayong masisiraan ng loob. Malungkot kung sa malungkot. Malungkot. Puno ng puot kung sa puno ng puot. Nakakagalit, pero i-channel natin yung ating mga emosyon sa mas positibong enerhiya. Sa mga abogado, pag-isipan kung paano higit na maprotektahan ang karapatan ni Pangulong Duterte at paano natin siya may uwi sa lalong madaling panahon ng buhay. Pagkat yun ang kaisa-isang sinabi ni Mayor Baste Duterte bilang anak. Gusto ko lang makita ang tatay ko na buhay. And you can feel the heaviness that Mayor Baste was going through and carrying in his heart. But hindi siya pa nag-encourage, hindi. Huwag tayong masiraan ng loob. Huwag tayong magkulong sa ating mga kwarto o magpunta sa isang sulok, umiyak, magmukmuk at magbuksa. Ating gamitin itong ating emosyon sa tamang pamamaraan into a positive way, into a positive energy. And yan po yung mensahe niya. Pagdasal natin si Pangulong Duterte na sana sa lalong madaling panahon ay maiuwi natin siya. And to give way or to give meaning doon sa nabanggit ni Mayor Baste, maiuwi natin siya sa lalong madaling panahon na buhay, na malusog at makasama pa natin ng mahabang panahon si Tatay Digong. Doon naman, alam mo ninyo, ganyan talaga ang buhay. May nagdiriwang, may nagbubunyi, at meron namang nalulungkot. Doon naman po sa mga nagdiriwang, simula nung lumabas na yung balitang may warrant na, at lalo na nung sinabing na-aresto na, at higit pa nung sinabing dadali na sa dahig, yung mga nagbunyi, sana ho, huwag kayong maging biktima ng inhustisya o sino man sa inyong pamilya sa tanang buhay ninyo at ng inyong angkan. That is coming from the bottom of my heart. Sana ho, kung kayo'y nagbunyi, sana ho, huwag kayong makaranas, huwag kayong sumailalim sa anumang uri ng inhustisya sa inyong tanang buhay. Ganon din ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Kakalungkot lang, nakita naman natin yung mga miyembro ng mga contingent ng pulis. Ako personally, nakita ko, ang dami rin doon na miyembro ng mga kasundaluhan. Di sila sang-ayon eh. Mubulong, hindi sila sang-ayon, balit wala silang magawa. So, what can you do? Just pray for the safe return of Tatay Digong very, very soon. Just pray for our country and just pray for us Filipinos and for our collective future. Riting ko, ang bilino ni Mayor Baste sa inyo, hindi ko alam kung nakapag-live siya recently, but I'd just like to convey yung kanya pong mensahe, magpakatatag po ang sambayan ng Pilipino. Papasalamat siya sa lahat. At sabi nga niya, ang buhay talaga, makikita mo kung sino ang makakasama mo pagka talagang down na down ka o ang iyong pamilya. At kayong Pilipino, nararamdaman niya, alam niya, kasama niya ho kayo, kasama kayo ni Tatay Digong, kasama kayo ng pamilya Duterte. And again, in his own words, that his father, he is a good man, not because he is, the Tatay Digong is his father, but because he is a good man.
At very powerful yung naging sentimiento at pahayag ni Mayor Baste na ang gusto ko lang talaga makita ang tatay ko na buhay. And I hope he will be given that opportunity. Pinaka-special sana kung dito mangyayari yan. But I think for the interim and for the immediate, sana mabigyan ng daan at makapunta rin si Mayor Baste at makasama niya at makita niyang buhay ang kanyang ama. Yun nga yung mga nagbunyi, hanggang ngayon siguro ay nagbubunyi, sana ay hindi kayo maging biktima ng ganoong uri o higit pa o kahit na anong uri ng inustisya sa inyong tanang buhay. Sana hindi ninyo maranasan o kung sino man ang miyembro ng inyong pamilya. Tayo namang mga Pilipino, patuloy po tayo na lumaban. Mag-ingay po tayo, ipaalam natin sa buong mundo na dito sa bahaging ito ng mundo, merong isang Pilipino na ang ngalan ay Rodrigo Roa Duterte na handang lumaban at magbuwis ng kanyang buhay para sa ating mga Pilipino. May isang leader na Pilipino, leader ng Pilipino, na ang pangalan ay Rodrigo Tatay Digong Duterte, na hanggang sa dulo kapalit na ang kanyang kalayaan, baka pati ang kanyang buhay, hindi niya isinubo ang kanyang mga pulis at sundalo sa anumang kasong ibinibintang sa kanya at sa kanila. Malinaw yan sa kanyang naging mensahe doon sa stopover niya diyan sa Dubai. Kung anuman ang ibinibintang, kanya yun. Kanya yun, walang iba, haharapin niya yun. And again, as I have relayed and shared with Ted Filon in his program early this morning, walang pag-aalinlangan sa puso, sa isip, sa diwa ni Tatay Digong na harapin ang warrant of arrest. Alam niya na po yan bago pa man siya bumalik sa Pilipinas, but there was never a moment na inisip niyang hindi umuwi o to extend his stay in Hong Kong or to seek refuge somewhere else. Wala. Buong loob niyang ay hinarap at haharapin kung anuman ang warrant of arrest na yan. Ang pagkakaiba lang, hindi nga po dito sa Pilipinas gagawin yung sanang paglilitis. Siya po ay ibinigay sa kamay ng mga banyagang maestrado, ng banyagang korte. What are we suggesting here to the rest of the world? That our prosecution, our prosecutors, our criminal justice system is not working? Bakit kinakailangan ng foreign jurisdiction? Ulitin ko matigas na posisyon na po ito ng defense team ni Pangulong Duterte. Bukas po ang mga korte At sinabi rin kanina doon sa programa ni Ted Filon, ni DJ Chacha, na sa kanilang nakapanayam before me, ay meron na rin daw at nalalapit ng matapos yung isang investigation at magsasampa na rin ng kaso dito sa local courts laban kay Pangulong Duterte. That being said, it's an acknowledgement that our investigation, criminal investigation, and our prosecution office, as well as the courts, are working. They're all working, they're all functioning. Bakit hindi mo muna inantay matapos yung sinabi niyong malapit ng matapos na investigation? Na sinasabi niyong malapit na magsampa ng kaso? Hindi ba't dapat yung local cases and local jurisdiction takes precedence over the jurisdiction of any foreign court or entity? Kasi nga sinasabi nila, meron na raw pong malapit na matapos na investigation at malapit na rin siyang makasuhan dito sa atin. Gano'n naman pala, bakit minadali at pinaspas? Yung pagsilbi ng warrant, okay na yon kung may warrant, pero dapat pinanatili siya dito sa Pilipinas. Dahil hindi naman po obligadong Pilipinas ibigay mo sa kamay ng banyagang jurisdiction or korte
yung nasasakdal sa kung saan mang korteng banyaga. Bukas po nga yung ating korte. At sila na rin, they're contradicting their own positions. Sinasabi nila doon sa interview kanina na naging panayam, may nagbigay na raw ng payag na malapit na makompleto yung preliminary investigation at magsasampa na raw ng kaso sa korte dito sa lokal. That being the case, ba't di pa natin inantay? Bakit hindi yun ang nag-issue ng warrant at doon na lang sana dinidinig kung ano man ang didinggin dyan sa The Hague? And incidentally, ay mamaya nga raw po ay sisimulan yung unang pagharap ni Pangulong Duterte dyan sa The Hague, 9 p.m. Philippine time. So, pagdasal po natin, yung may oras yung magkapagsimba mamaya, sana ho, ay maisama ninyo ang ating bansa, ang ating kinabukasan, ang sambayan ng Pilipino, si Pangulong Duterte, ang kanyang kaligtasan, at ang kanyang pamilya, na sana ho ay maging matatag sila sa dinadaan napakaseryoso at napakalalang pagsubok na kagaya ng nangyayari po ngayon. At sa inyo pong lahat, thank you yung mga nagpaabot ng pangangamusta. Okay po ako, napuno lang po tayo ng so many legal matters now with what happened last Tuesday as part of President Duterte's local defense team. At yan po, ang dami kaming pagpupulong, madaming pag-aaral. Yung hindi ko po mapupuntahan muna na kampanya, yung hindi ko po ma-attendan personally. Alam kong naunawaan ninyo. And what we are doing now is for our country, not just for President Duterte, but for our country, for our rule of law. Sana ho maintindihan ninyo at pagpasensyahan ninyo ako. But sana matulungan din ninyo ako, makompensate ninyo yung aking absence muna dyan sa campaign trail. But I will be back very, very soon. Unahin ko lamang po itong mga tasking natin being part of President Duterte's legal team. So, mga Pilipino, ulitin ko, the message that came from Mayor Baste, magpakatatag po tayo at patuloy nating ipaglaban kung anong tama, huwag tayo magpapatakot at isabuhay natin ang ating pagiging mga Pilipino, mga totoong Pilipino, mga tunay na Pilipino. Pagdasal po natin muli, say a prayer for Tatay Digong. Let's bring him back soon, very, very soon, hopefully, at the very powerful message of Mayor Baste yesterday. Gusto ko lang talaga makita ang tatay ko na buhay. And we are one with you, Mayor Baste, to Vice President Inday Sara, to Congressman Pulong, and to the Duterte family. Kaisa niyo po kami at kasama po kayo sa aming panalangin. Mag-iingat po tayo. Ako po muli si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Magandang hapon, magandang tanghali.